Guys, ngayong gabi ay may share po akong devotional message at ang title po ng devotion or message na ito ay huwag magpanggap. Ang verse po niya ay John 12:1-8. Ito po yung verse. 6 na araw bago dumating ang piyesta ng paglampas ng anghel Passover, kung saan pumunta si Jesus sa Betanya, kung saan nakatira si Lazarus sa muli niyang binuhay. Kanyang naganda roon ng hapunan para kay Jesus. Si Lazarus ay isa sa kasalo ni Jesus sa pagkain. Si Marta ang nagsilbi sa kanila. Kumuha si Maria ng kalahating litro ng purong pabango na gawa sa halamang nardo na mamahaling pabango. Ibinuhos niya ito sa paa ni Jesus at pinunasan ng kanyang buhok at tumalimuyak ang pabango sa buong bahay. Ang isa sa mga tagasunod ni Jesus na naroon ay si Judas Iscariote na magtatraidor sa kanya. Sinabi ni Judas, 1 taon na sweldo ang halaga ng pabangong iyan. Bakit hindi na lang iyan ipagbili at ibigay sa mahihirap ang pera? Sinabi niya ito, hindi dahil nagmamalasakit siya sa mga mahihirap, kundi dahil sa siyang magnanakaw. Bilang tagapag-ingat ng pera nila, madalas niya itong kinakupitan. Pero sinabi ni Jesus, hayaan mo siyang ibuhos niya ang katawan ko sa katawan ko bilang paganda sa aking libing. Lagi niyong makakasama ang mga mahihirap, pero ako'y hindi niyo laging makakasama. So, ito po. Sabi dito, bago ipako si Jesus sa cross, ibinuhos ni Maria ang mamahaling pabango sa mga paa ni Jesus. Pero ang kamakamanghang ginawa ni Maria ay pinunasan niya ang pabango sa paa ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang buhok. Hindi lang, at that time po kasi yung buhok, yung paglugay ng buhok ay, kumbaga, hindi siya maganda, kumbaga, hindi siya para, kumbaga, nakakasira siya ng reputation ang paglugay ng buhok ng isang babae. Hindi yung gawain ng isang babae ang ilugay ang buhok. Pero ginamit ni Maria ang kanyang buhok, ililugay niya ito upang gamitin na ipamunas kay Jesus. Diba? Kumbaga, sabi nga nila, pag pumunta tayo sa church, natin yung nito sa church, diba? Pag pumunta tayo sa church, huwag mong iisipin yung mangyayari. Kumbaga, huwag mong isipin yung sabihin ng iba na, oy, punta-punta pa siya dun, makasalanan naman. Yak, ganyan, diba? Based dun kay Maria na, kahit madudungisan ang kanyang langal, binugay niya yung buhok para lang maialay kay Jesus yung kanyang pabango. Or, kumbaga, ibigay niya yung best niya para mapurihan ng Panginoon, di ba? So, marami naman sa atin ang nagsumikap lagi na maging marangal at mabuti ang kalagayan sa tuwing pumupunta sa simbahan. Nais nating isipin ng kapwa nating nanampalataya kay Jesus na maayos tayo. Diba? Ang hirap nun. Kumbaga, pinagsisikapan mong ipakita na okay ka, na perfect ka, but deep inside, hindi. Mas mabuti pag ipakita mo na yung tunay na ikaw. Kasi, mas tanggap pa yun ni Lord. Diba? Kasi, hindi naman tayo perfecto. Mas maganda pa nga yung alam ng Panginoon yung sa labas natin at sa loob, diba? Kasi pumunta naman tayo sa church para i-restart yung kumbaga week natin. Kasi as a tao, para din tayong cellphone na kailangang mag-charge. So, ang way natin mag-charge is praying, syempre prayer, tapos church every Sunday. Kasi magiging weak po yung ating week kapag walang church, diba?
ang pagsamba ay hindi pinapagpapakita na para bang walang nangyaring mali sa buhay natin. Hindi ibig sabihin na nagsisimba tayo, walang nangyayaring mali sa buhay natin. Yes, kasi tao lang tayo, di ba? Hindi naman tayo perfect na walang mangyayari, di ba? Kaya nga tayo nagpupunta sa church kasi alam natin hindi tayo perfecto. Alam natin na kaya pupunta tayo sa church kasi andun yung perfectong mag-aayos sa atin, di ba? Through the preach of the pastors, leading by the Holy Spirit. Ang pagsamba ay pagpapakita ng ating maayos na relasyon sa Diyos at sa kapwa-mananampalataya. Kung ang ating ikinakatakot ay makita ng ibang hindi tayo mabuti, maaari namang ang isa sa matinding ginagawa nating kasalanan ay ang pagpapanggap na mabuti tayo. Diba? Mas kasalanan pa ngayon pinapakita natin na mabuti tayo kahit hindi naman, diba? So, imbis na magpakita tayo na okay tayo, pakita natin yung talagang totoo, diba? Kasi mahirap naman yun na nagpapakita tayo na mabuti tayo, pero hindi naman. So, guys, nagiging maayos ang ating pagsamba kung maayos mismo ang ating relasyon sa Diyos. Siyempre, kumbaga mas maayos yung pagsamba natin kung alam natin maayos din yung relationship natin kay Lord. Diba? So, ngayon hanggang dito na lang po ang aking sharing. So, good night guys!